magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang hapon po lahat sa aming mga taga-subaybay. Narito po muli ang ayon sa kasulatan gabay sa mga kabataan. So ngayong hapon po, huwag po kayo magsasawa kasi ako lang po mag-isa ngayon. Solo flight po ako dahil may mga katungkulan or may mga busy schedule po yung ating mga kasama. Kaya po ngayong hapon ako'y nag-iisa kasi po si Mr. Jasper Jan de los Reyes ay umuwi na po sa kanyang pangalawang tahanan sa Saudi. So kaya kailangan ni ate siya i-entertain at maihatid sa airport. So Jasper, thank you sa iyong pagsuporta at nawa sa pagbabalik mo ay makasama ka namin muli sa amin ditong paglilingkod sa church. So ngayong hapon po ang ating topic ay related pa rin po sa ating topic nung nakaraang linggo, it's about tithe. Pero bago po tayo mag-umpisa ay magsha-shoutout po muna ako sa ating mga live viewers. Ayan, so gusto ko pong batiin pala si Patrick Gonzales. Ako'y humingi sa iyo ng paumanhin. Kanina po sa iyong pagtawag sa aking asawa ay hindi niya po kayo ma-entertain kasi kami po ay nagpe-prepare para po sa kanyang live po later on. Binabati rin po namin sina Kuya Toti at si Ate Shirley Yan Santos. So shout out po sa inyo. Salamat po muli sa inyong suporta. So binabati ko rin po si Jeneline Lopera dyan po sa Robinsons ngayon, ang kanyang buong pamilya. God bless po sa inyo. And then of course, nagpapasalamat po kay Ate Lisa sa ating health kanina. At binabati ko po yung mga kasama po natin dito sa loob ng church. Ayan po si Kuya Sam, ang aking magandang anak, si Alexis Camacho at si Brother JL. Ayan, so thank you sa inyong full support. At syempre po ay pasalamat din po tayo sa ating director na si Brother Esmeraldo Argente Jr. Ayan. Ayan, Sir Early 7 Strikeland. Good afternoon sa iyo. Magandang hapon. At syempre ang ating avid fan na si Kirma. Ayan, so good afternoon sa inyo. At saka si Sister Ruth Tobias, alam ko lagi yung sumusubaybay sa atin. Ang ating head elder na si Brother Gary Escose, shout out sa inyo. Siyempre si Ate Bot, fresh from America. Hindi ko alam kung anong oras dyan, ano, pero shout out sa iyo. At sa kanyang mami, Sister Perla Ramos. Ayan po sa mga ating taga-subaybay. Tatry po kong tumingin sa ating pong live audiences. So, tingnan po natin kung meron po tayong mga pabati bukod kay Brother Early 7 Strikeland. Ayan po. So, dito po sa ating comment section, nandito po si
Ayan, so wala po tayong masyadong live viewers, so pasok na po kayo para po ay masubaybayan po natin ating mga payo para po sa ating kabataan. So this afternoon, before po tayo mag-opening prayer, so ipapakita ko muli, ipopromote kong ating aklat. Ayan, so sobrang luma na nito. Hindi ko alam kung anong taon ko to binigay kay Alexis, may date ba? Ayan, 2017, ito yung gift ko sa kanya. So sa mga parents out there, o kung may mga bibigyan kayong gift na ngayon ay magkakaroon tayo ng mga recognition or graduation, pwede nyo pong itong irigalo sa mga kabataan. Ang title po is Messages to Young People. Maybe in Tagalog version, it is Payo sa mga kabataan. Ito po yung sulat ni Miss Ellen G. White na kung saan matuturuan po natin ang mga kabataan, or kung hindi natin maturuan, hayaan natin si Miss Ellen G. White sa pamamagitan niyang mga sulat ay maturuan natin step by step paano magabayan ang ating mga kabataan, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na kung saan ay nabubulid na po ang ating kabataan sa social media. Iba na talaga ang generation ngayon. Parang yung strange thing ngayon, common na. Yung mga common things noon, strange na ngayon. Nakakapagtaka, no? So ngayong hapon po, tayo po muna ay sama-samang yumuko para po sa ating prayer. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, sa pagpapatuloy po na aming programa, nawa ang iyong Holy Spirit ang patuloy na igabay sa amin upang aming mga i-discuss ngayong hapon kasama na aming mga live viewers ay maging kasang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Pagpalain, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay, ang patuloy na sumusuporta sa aming programa, nawa pagkaluban po sila ng malusog na pangangatawan at ng pagpapala po ng langit ang patuloy na ibigay po sa kanila. Patawarin din po kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan na kulang at nagkasala. Gabayan ang aming programa mula sa umpisa hanggang po ito'y matapos. Ito lang po aming hiling at dalangin. Alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga taga-subaybay, so actually we have our new topic, pero ito po'y related din po nung nakaraan para po sa topic nating tithe nung nakaraan. So ngayon po, kung meron po kayong sulat ni Miss Ellen G. White, pwede nyo po akong samahan at subaybayan po natin ang kanyang mga sulat. Ang title po is Honor the Lord with thy substance. Ito po yung makikita sa chapter 101. Parang Dalmatians lang na 101. Okay? So ngayong hapon, i-identify po muna natin bakit kaya ginamit yung salitang honor or honor at saka yung salitang substance. So dito po, ang sabi po ng ating best friend na si Google, ang ibig sabihin daw po ng salitang honor is give high respect. Ang substance naman po is high quality. So kung babalikan po natin ating title, Honor the Lord with thy substance. So it means to say, we have to give high respect sa ating Panginoon na may value. Pag sinabi nating value, ito may pagpapahalaga. Ito yung pinaka-top priority natin. So sa ating buhay, di ba, pag sinasabi, ano bang binavalue mo sa iyong buhay? Health or wealth? May mga ganyang issue. Sabi nila, pag may wealth ka, may health ka rin. Kasi pag may pera ka, may pampagamot ka, may pang-sustain ka ng mga daily basic necessities ng ating mga katawan. Katulad diniscuss ni Sister Lisa, paano tayo magiging healthy kung kulang naman ang nutrients na ini-intake natin? Kaya nga sabi daw nila, Sister Lisa, pag nag-vegetarian ka, pang mayaman lang kasi ang mahal ng mga prutas at gulay. Di ba nga dati, nag-ampalaya, naging 300 ang isang kilo, tapos yung minimum wage natin dito sa Philippines, 400 or 500 lang. Kung isang kilong ampalaya yun, wala ka pang bigas, itlog pa, kamatis, sibuyas, bawang, kulang na yung 500 natin. Pero dapat nagiging wise tayo. Ang Panginoon, hindi po yan nagkukulang sa mga kaalaman na pwede natin gamitin. Hanap tayo ng alternatives. Kung kailangan ng ampalaya, edi magdahon tayo ng ampalaya. Di ba, Sister Lisa, no? Ilagay natin sa munggo. Pwede na yan. Huwag tayong masyadong choosy. Kaya ang pagiging healthy, I think it's a choice. Hindi yan sabi option kasi wala na talaga. Samtalang sa probinsya, kami kinakain namin nilagang kamote, nilagang ano ba to, kamoteng kahoy. Ayan, pero hindi natin alam, napakaganda pala nito sa ating kalusugan compared sa white rice. So ngayon din, ganun din ang ating pag-uusapan na kung saan, kung ating katawan ay isang templo ng Panginoon, dapat lahat din ng ating tinatangkilik ay ibinabalik natin sa ating manilika ng may pagpapahalaga. Parang ang pag-science, pag sinabi nating substance, parang wala namang substance yung sinasabi, yung parang wala namang dating, walang value. So sa
honor natin sa Panginoon, kailangan talagang may value. Kasi nga, parang nung pinanganak tayo sa sanlibutan, sabi nga rin ni Job, di ba? When we were born, we were naked. Wala tayong pag-aari. So, sino ba dito yung pinanganak may golden spoon na? O kaya may golden braces? Ako natuwa ako kay Madonna. Sino ba naka-search kay Madonna? Pag sinearch nyo ngayon si Madonna, alam niyo po ba yung kanyang gap sa kanyang teeth? Instead na pag-close niya ng braces, ginawa niya ng golden, di ba? Pag ngiti niya, very precious, $1 million yung halaga ng kanyang ngipin. So, pag smile niya, kumikinang-kinang, di ba? May value, lalo na po sa ating Panginoon. Dapat pa nagsiserve tayo sa Kanya, we have to give our 100% or highest respect. Kaya nga kami mag-asawa, lagi kami naniniwala, ang pagsiserve sa ating Panginoon na hindi pwedeng basta-basta o bara-bara. Kasi yung pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan at lumikha sa atin. Ang problema sa ating mga kapatid o ating mga kabataan, hindi kasi nila nakikita ang Panginoon. Hindi katulad ng teachers nila. Oh, may report kayo ngayon, bibigyan kayo ng grado. So, automatically, they can see tangible things na makikita nila agad yung kanilang grades. Pero hindi nila alam, ang ating Panginoon magbibigay din yan ng tangible, either reward or punishment. Pero hindi pa yan sa ngayon. Kaya nga lahat ng ginagawa natin ngayon ay ma-accumulate yan upang mabibigyan tayo either reward or distraction. Siyempre, sino ba naman kahit sa school gusto mong makatanggap ng distraction or punishment or mababang marka? Siyempre, gusto natin makagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, which is the reward that we are all waiting for. So, sabi daw po dito sa number 2, ano nga ba ang kahulugan ng title nating Honor the Lord with Thy Substance? So, sabi daw po dito, isang quote ni Miss Ellen G. White o isang question, sabi niya, shall we receive every blessing from the hand of God and yet make no returns to Him, not even in giving Him our tithe, the portion which He has reserved unto Himself? Ayan, so para bang, paano ka daw? Okay? Magpapasalamat sa Panginoon or parang paano mo tatamasa yung pinagkaloob niya kung di tayo marunong magbigay ng pagbabalik sa Kanya. Alam niyo po mga taga-subaybay, mga kabataan, alam niyo po ba lahat ng tinatangkilik nyo ngayon, yan po ay galing sa ating Diyos na may lalang. Kaya wala po tayong pwedeng maipagmayabang na sabi nga, matalino ako, maganda ako, di ba? Flawless ako, or mayaman ako. Alam niyo po ba, in a snap lang or in a wink of an eye, pwede po yan mawala. Kasi po pag tayo namatay, sabi nga po ng mayayaman, kailangan lang po natin ay 6 feet below the ground. Noong nagkaroon ng pandemic, isa lang ang kailangan natin earn. Di ba? Kasi susunugin tayo, isipin nyo, jar lang ang kailangan natin. Wala tayong madadala pag tayo ay namatay. Pero kung tayo mamamatay na nasa Panginoong Jesus, aba naman, we will have our destination in heaven and we will have our legacy dun sa mga tao pang nabubuhay. Napakasarap pakinggan na kapag tayo na mayapang, sasabihin ako, ang laki ng impluwensya nito sa aking buhay dahil sa Kanya, ako ay napabinyagan sa tunay na church o dahil sa Kanya, napabago niya ang pananaw ko at natuklasan ko ang katotohanan. Di ba po napakasarap na dapat daw ay kahit papaano may isang crown tayo pag nasa langit na kasi parang nakakalungkot ng iba, ang daming crowns. Tapos tayo wala. Ibig sabihin, wala tayong naidala sa paanan ng ating Panginoon, which is the ultimate goal of each Seventh-day Adventist na we have to preach the gospel of God para naman mahikayat kasi po, ang ultimate aim din po ng ating Panginoong Jesus, nang nilikha niya po tayo, gusto niya po kahit tayo nagkasala, tayo bumalik sa Kanya. As much as possible, He wants to save all of us 100%. Pero, there's a freedom of choice na binigay sa atin ng ating Panginoon. Dito na po nagkakaroon ng pagkakaiba. Gustuhin man ng Panginoon na tayo maligtas, kaso tayo naman yung bumibitaw sa Kanya. Para yung lesson to natin nung nakaraan, and then na follow up ng sermon to ni Brother Sam nung Sabado, kung kayo po'y sumubaybay sa aming live sa Dasma G, ang ganda po ng plano or plan of redemption. Hindi tumitigil ang Panginoon na yung Kanyang inilikha ay maibalik sa Kanyang kawan. Ang problema, ang tao ang bumibitaw, tayo yung umaalis, which is, hindi tayo
parang robot na kinokontrol ng Panginoon. Kaya dapat tayo may freedom of choice. Pero dahil sa tayo ay nasa tunay na church at ang mga kabataan natin ay gusto nating maligtas, kailangan ay magbigay tayo ng papuri sa Panginoon with 100% at kailangan magbalik tayo ng mga pagpapala ng ating natatanggap. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Minsan nalulungkot ako no may nakita akong sa Facebook or sa TikTok. I don't think exactly parang yung isang worker dun sa pagbili ng ticket to ride some train ay siguro Asian. So yung Amerikano nagsasalita para hindi ma-express ng Asian worker yung gusto niyang sabihin. So tinatawag siya na hindi magagandang salita para you learn English, you don't know how to speak English, ginaganyan siya. You blah blah blah, you don't know English, you're garbage. Di ba nakakalungkot isipin yung ating mga pananalita ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So minsan dinidegrade natin. Alam niyo po ba lahat yan ay mawawala. Everything will vanish kapag wala tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito, it has become customary to turn everything out of the true line of self-sacrifice into the path of self-pleasing. Ano ibig sabihin? Kailangan marunong tayo. Itong nagiging custom na natin. Kung babalikan natin ang buhay ng mga disipulo at ni Jesus Christ, actually, kanya pong dininay o dininay nila ang kanilang sarili. Yung self-sacrifice ang ginawa nila. They deny themselves. Bakit? Kahit yung mayayaman noon, di ba sabi nga ng Panginoon, kung gusto nyong sumunod sa akin, iwan nyo lahat na inyong tinatangkilik. So parang may question dito, no? Willing ba kayong iwan ng yung mga tinatangkilik at sumunod sa ating Panginoon? Or you are very comfortable where you are now. You feel the coldness of your aircon, nag-i-enjoy kayo sa trabaho nyo kasi hindi kayo naaarawan. Willing ba kayong i-give up yung mga million ninyong mga pera dyan sa bangko and you have to use the money for the service of God? Yan po ang malaking challenge po sa atin, lalo na po sa ating mga kabataan ngayon, ano? So isa pa nga po dito, sabi ni Miss Ellen G. White, we have to, it's a customary. O bigyan ko kayo ng example, sa mga kabataan na nagmamahal. Di ba parang ang sakit naman no, na one-way ticket to, one-way ticket, dapat daw is give and take. Pag nagpakita tayo ng pagmamahal, katulad ng Panginoon, minahal niya tayo sa magitan ng paglikha niya sa atin. Anong kapalit dito? Kailangan natin siyang purihin at sambahin. And at the end, we will have a reward. Kasi give and take pag tayo nagbigay ng pagmamahal, syempre pagmamahal din yung ating makukuha. Ang problema, minahal tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo, ngunit tayo ay hindi nagbibigay ng pagmamahal sa Kanya. Parang ang sakit naman nun, no? Parang minamahal mo yung isang tao, tapos ang kapalit nito ay suntok, batok, tadyak at pag-aalimura. Parang martir, di ba? Uso pa ba martir ngayon? Sabi nga, ayoko maging hero kasi baka barilin ako sa luneta. Karang kayo na lang. Pero alam niyo po ba, ganyan po talaga ang gusto ng Panginoon. He is a very jealous God. Kung tayo ay mahal niya, at dapat mahalin din natin siya in return. Kasi po, meron siyang reward na ibinibigay sa atin. Isipin niyo dun sa langit, wala nang pagtangi. Sino bang gustong naiinitan at umiiyak? Ikaw ba, John Lloyd? Gusto mo bang nagugutom? O pinapawisan ka? Ikaw, Alex? Siyempre, di ba, gusto natin ng happy lang. Kaya nga marami nagpakamatay during coronavirus kasi wala silang happiness at yan ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, ultimate happiness. Pero while we are here living on earth, kailangan natin magkaroon ng self-sacrifice. It means ito yung kapalit ng pagmamahal natin sa Panginoon. And then we are going to go with question number 3. Sabi po ni Miss Ellen G. White, ang question niya is, will you not, dear youth, become missionaries for God? So sa mga kabataan dyan, sino bang willing maging missionaries? Ang salita pong missionary ay napakalawak na term. Pwede po kayo mag-volunteer dyan po sa ating Philippine Frontiers. Meron tayong ganyan. Meron din tayong mga 1,000 missionary movement. Meron din po tayong missionary dito sa ating iglesia. Ibig sabihin, pag tayong missionary, we're using our talents at lahat ng ating mga pag-aari para sa paglilingkod sa Panginoon. We are also missionaries of God. Halimbawa sa ating iglesia, nakakabahagi tayo sa pagbabible study o kaya yung mga certain na tinatangkilik natin, nga may i-discuss natin, nagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, you are part of missionary work of God. Pero kung akin lang tong pera ko, hindi ako magbibigay ng offering, hindi ako tutulong sa mga gawain ng church, hindi ako makiki-involved, ito po ay selfishness na kailangan nating isurrender para sa Panginoon. Kasi po, in a wink of an eye, pwede itong mawala. Kasi ang ating Diyos ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. And then po, sabi daw po dito is,
Learn the precious lesson of making gifts to the Lord by putting into the treasury of that which He has freely given you to enjoy. So, dapat pala, lahat ng natatanggap nating precious. So, bigyan ko kayo ng example sa mga kabataan para medyo maliwanag, ano. Halimbawa, nag-birthday kayo. So, hindi natin maiwasan, nakakatanggap kayo ng mga cash. Tama ba? Or, halimbawa, graduation or recognition, top students kayo, nakakatanggap kayo ng mga pera, yan po ibigyan nyo ng offering. Kasi sabi ng ni Miss Ellen G. White, learn the precious lesson of making gifts to the Lord by putting into the treasury na dapat ay binigay sa libre. So yung mga regalo na yan, libre yan. Ano ba naman nabigyan nyo ng 10%? Ano ba naman bigyan nyo ng offering? Kasi pagpapasalamat natin yan sa biyaya na pinagkaloob ng Panginoon at ginamit lamang instrumento yung mga taong nagbigay sa inyo, galing yan lahat sa ating Panginoon. Kaya wala kayong pwedeng maipagmalaki. May mga kabataan kasi Sister Lisa, parang ganito. Naririnig natin yan. Kahit sa mga Korean culture na binigyan sila ng regalo ng New Year, nagbabaw sila. Kasi po sa kanila, pag New Year, pag nagbaw sila, automatically, pag below 18 years old, nakakatanggap sila ng cash. Ang nangyayari, ang siste, they have two processes. Una, yung mga parents, binibigay yun sa bata or binabangko. Yung ibang magulang naman, kinukuha. Sabi, ako muna magtatago nito. Minsan, nakita natin sa Facebook, di ba? Mami, asa na yung binigay sa akin ni auntie? 4,000 pesos, kailangan kong bumili. Ngayon, nagastos na ni mami yung pera. Ano sasabihin ni mami? Bakit? Paano yung pambili ko ng gatas sa'yo ng baby ka? Paano yung pang diaper mo? Paano yung vitamins mo? Bakit? 4,000 ba yun? So, nangangamot na lang yung kabataan? Hindi ko na yung mababayaran. Sa mga kabataan, may karapatan ba tayo? Yan ang tanong ko, shoutout sa mga kabataang nanonood, si JL at si Alex. May karapatan po ba kayong tanungin? Mami, asa na yung binigay ni auntie sa akin 10,000? Birthday gift ko yun. Kailangan ko nang gamitin. Ito ba ay tamang attitude? Or dapat lang ang mga magulang natin ang magtabi nito? Para sa akin, ganito yan Ang mga bata, kailangan nire-respeto natin mga magulang. Minsan talaga, nagagamit yan ng mga magulang for our basic necessities. Kasi minsan, kinakapos ang parents, minsan nakukuha. Siguro mas magandang approach na, mami, may natira pa ba sa binigay ni auntie? Kasi gusto ko po bumili ng ganito. Something like that. We have to know how to approach our parents. Hindi nyo po alam ang hirap ng ating mga magulang unless maging magulang kayo. Na doon nyo pero wag nyo na antayin na maranasan nyo pa yung bad treatment na inyong magiging future na mga anak. Kaya ngayon pa lang, maging modelo tayo sa ating mga magulang. Kasi sabi nga nila, it's just history repeats itself. Naniniwala ka ba, Ate Lisa, sabi ng ganito, kung ano daw yung ugali ng nanay mo, yun din magiging ugali mo. Parang sabi ng estudyante ko, I don't want to be like my mom. She's so irritating, nakakainis, ulit ng ulit, laging paulit-ulit. Naglinis ka na ba? Gumawa ka na ba? Parang paulit-ulit. Pero later on in the long run, sabi niya, alam mo teacher, parang naging katulad na ako ng nanay ko. Yung bang nagiging reflection na ako ng magulang ko. In that sense, I don't totally agree. We are created individually with genuine personality and genuine wisdom and knowledge. Kung nakita nating mali ang kustumbre ng ating mga magulang noon, isang tabi na natin yun, gawin na nating bagong buhay. Yung ating new family. Huwag nating sisina, kasi naman yung parents ko, ganun din. Pero actually, sa research kasi sa psychologists, meron talagang impact. For instance, Sister Lisa, kapag ang isang bata ay panay pinapalo nung bata pa, ang tendency, natututo sila na, ito pala yung discipline. Dapat mamalo ako ng mamalo hanggang sumunod sa akin. So, in the long run, pag nagkaasawa na sila, akanin nila, ganito yung tamang proseso ng pagdidisiplina. Hindi ko sinasabi na mali ang mamalo. Actually, sa Biblia natin, may ganyan din. Pag hindi na talaga masupil, anong sabi? Spare a rod. Ayan, pag sobrang tigas na ng ulo. Pero kailangan may pagmamahal. Huwag tayong mamalo na tayo'y galit. So, can you imagine, Sister Lisa, was si Brother Ron. Sister Lisa, anong height ni Brother Ronnie? Let's say 5'9", 5'10". Nagalit siya sa isang anak. Let's say, bata pa siya 5 years old, hinataw mo. Can you imagine yung 5-year-old boy na siguro ang height nun is wala pa 3
3 feet, tapos yung tatay nasa 5'8", 5'10", hinihit nyo. Di ba parang ang sakit-sakit nun sa ating kalooban? So kaya nga dapat, pag namamalo daw tayo, hindi na tayo galit. And then, may pagpapaliwanag. Ang ibig ko pong sabihin, yung mga tendencies, na possibilities, na pagkakamali ng ating mga magulang, dapat pag tayo naging magulang, wag na natin yung gayahin. So sa mga anak naman, kung nakita nating may mali sa ating mga magulang, kailangan naman tayo nagbabasa, nakikinig tayo ng payo ni Ellen White, sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi nagiging pattern din tayo ng mga magulang na mali yung mga kostumbre. So yun po napakahalaga yun sa ating mga kabataan. Kailangan po natin magkaroon tayo ng self-sacrifice. So kung may mga natatanggap kayo na mga pagpapala, bigyan nyo yan ng offering at sa susunod baka doble na yan. Di ba sabi nga ng Panginoon, subukin nyo ako ngayon at hindi ko kayo pagkukulangin. Kasi nga sabi, there is no enough room. So hindi pala sapat ang kasisidlan. Miss umapaw ang pagpapala ng Panginoon. Hindi sapat ang mga pinto, ang pagtataguan ng mga pagpapalang ito. Basta kayo ay magtatapat sa Kanya. Okay? So ito pa po, sabi nga po dito ni Miss Ellen G. White, ito nakakatakot sa mga kabataan. God's curse, ayan, ang sumpa pala ng Panginoon ay saan pupunta? To those who withhold the rich and abundance for His cause. So kapag pala kayo selfish, kayo ay susumpain ng ating Panginoon. Kung maging generous kayo sa gawain, kung nakatanggap kayo ng inyong mga biyaya sa mga birthdays ninyo, or let's say sa recognition rewards ninyo, or sa mga graduation things, sakatang bigyan nyo yan ng offering. Bigyan nyo yan ng tithe kasi alam nyo po, yan daw ang i-curse sa inyo ng Panginoon. Alam nyo kung bakit kayo i-curse? Isipin nyo na lang, pinagpala kayo ng Panginoon, hindi ka man lang nagpasalamat sa Kanya. Alam nyo po ba ang tithes and offering, sabi ng Panginoon, that is mine. Kanya yun. So pag ginastos nyo yun, hindi nyo siya binigyan, ninanakawan yung ating Panginoon. Di ba parang sabi nga, sa paanong paraan ka namin ninanakawan aming Panginoon? Sa pamamagitan ng ikapo at mga handog. Akala nyo yung pangungupit lang sa wallet ng parents yung pagnanakaw? No. Pag hindi kayo nagbigay na yung tithes and offering, ito isang akma ng pagnanakaw. So lumalabag kayo isa doon sa ating 10 commandments. Di ba? Thou shall not steal. So sa mga kabataan, habang bata pa kayo, kung nakikita nyo yung practices ng parents nyo, hindi nag-o-offering, hindi nagtatithe, huwag nyo yung gayahin. Simulan nyo ngayon, mag-ipon kayo ngayong bakasyon. Diniscuss natin yung economy para sa kabataan. Ano kaya ang pwede kong magawa na negosyo, makatulong ako sa magulang ko? Para makabili naman ako ng gusto kong bag, para makabili naman ako ng bago kong sapatos, or para naman makaipon ako ng pambaon ko. Kasi ngayong bakasyon, yung mga parents, nag-iisip yan, naku, magkano kaya enrollment, magkano kaya school supplies. Parang yung anak ko, laging iniisip ko, pasukan na, kailangan may 3,000 pesos ako. Nung high school siya, ngayon iba na. Pag senior high, may libro, may sapatos, may uniform. Kulang na po yung 3,000 pesos. Di ba? Kaya dapat sa mga kabataan, nag-iisip kayo ng paraan, paano ko kaya maiis yung burden ng aking mga buwan? At the same time, pag may earnings kayo, hindi lang kayo nakakatulong sa magulang, nakakatulong pa kayo sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon, which is yun ang gusto ng ating Panginoon bilang kayong mga kabataan. Okay? Isa pa po dito, sabi daw po ni Miss Ellen G. White, the poor and the needy are to be cared for. So tanong sa mga kabataan, sino bang kilala ninyo na mga nangangailangan sa loob at sa labas ng iglesia? Kayo po ba ay tumutulong sa mga mahihirap? Or akin lang to, pera ko lang to, bahala kayo dyan. Parang sabi, bakit pagka, di ba, pag may tira kayong pagkain, merong idiomatic na ganito, Bakit pag inubos ko ba yan, mabubusog ba yung mga nagugutom? Mga ganyang saying, Pero alam niyo po ba, tinuturo din ni Miss Ellen G. White at ng ating Biblia na we have to be what? Kailangan tayo maging temperate. Ano yung temperate? Mapagtimpi. Sabi ni Ate Lisa, yan medyo tinamaan ako doon sa health niya. Kapag busog na, tama na, di ba? Ang tanong, Ate Lisa, ang dami ngayong unlimited di ba? Unlimited rice, unlimited sangyup. Unlimited nga, it means to say, kahit busog ka na, kailangan mong kumain kasi nga unlimited. So ito pala ay nakakasira din ng ating katawan kasi sabi ng Biblia, we have to be temperate or maging moderate in everything. Dapat hindi sobra kasi alam niyo po, isang cause
po ng pagiging mataba ng isang tao ay pagkakaroon po ng bulging intestine. Ano ibig sabihin ng bulging intestine? Kapag yung iba-iba tayo kasi ng sukat ng kaya na ma-digest ng tiyan. Once na, every time na kumakain tayo na unlimited, lumalaki po yung ating mga bituka. Ngayon, dahil lumalaki siya, yung capacity niya, kailangan siya malabnan ng malaki, tapos magda-diet kayo, tapos kakain na naman, nasisira po yung ating organs ng katawan. Kaya hindi ko makalimutan yung aking professor dyan sa AUP, si Mr. Salis, doon ko talaga ni-remember ko yung word na bulging intestine. So, paglaki ng ating, kaya huwag nating hayaang lumaki. Kaya minsan sabi, ang hirap kasi mag-diet kasi nga pinalaki nyo yung mga intestines nyo. So, pag lumaki na yan, kailangan i-feel nyo dyan, marami rin kasi kapag konti, magugutom kayo. Kaya nga sabi ni Ate Lisa kanina, kapag kabusog na, tama na. So, kung hindi advisable yung mga unlimited, kasi sa unlimited, nakakailang cups of rice kayo. 3, 4, 5. Ano bang advice sa kalusugan? Diba? As much as possible, 1 cup of rice. Kapag medyo mataas na yung ating sugar level, dapat half cup of rice. At kapag may mga sakit na dapat, wala na tayong white rice. Kailangan nag-change na tayo ng diet. Kaya, kailangan sa lahat ng ginagawa natin, alam ko mga kabataan kayo, ay okay lang yan, bata pa naman ako. Sister Lisa, okay lang kumain ako ng unlimited. Okay lang yan, hindi nyo ba alam? Lahat ng kinakain ninyo, from the age of 20 hanggang 40, di ba? Lalabas yan pag nag-40 years old. Ngayon, pag nag-40, aray ko, nirarayuman na ako. Aray ko, ang sasakit na ng mga nerves ko. Ay, bakit kaya medyo nahihilo na ako? Bakit kaya ganito? Kasi nga po, hindi nyo inayos nung kayo'y kabataan pa. Inabuso ninyo ang inyong katawan. Pero sabi ni Miss Ellen G. White, we have to be temperate in all things. Okay? Next one is, sabi daw po dito is, it is our duty to be temperate in all things. Ayan, in eating, in drinking, and in dressing. Ayan, so isa-isahin natin. Bakit kailangan maging temperate in eating? Kasi nga, pwede tayong magkaroon ng karamdaman in the long run. Kapag kayo nagkaroon ng karamdaman, paano na kayo maglilingkod sa Panginoon? Di ba? Ay, hindi ako makakasama ng Bible study kasi may sakit ako. Ay, kasi ganito ako. Ay, kasi masamang pakaramdam ko. So, instead na nagagamit natin yung ating katawan sa pagpuri at paglilingkod sa Panginoon sa makaramdamang ito'y nagiging barrier. So, hindi tayo nakakalugod sa ating Panginoon at hindi tayo nagiging part ng missionary work. Pangalawa, temperate in drinking. Ayan, sobrang milk tea. Anong mangyayari? Alam niyo po ba yung too much sweet? Nakakasakit yan ang ulo, tapos mainitin ang ulo ninyo. Kasi panay tayo sweet, sobra na yung ating pagiging hyper. Minsan hindi na kayo makatulog dahil sa too much sweetness na kinakain natin. Sa susunod na wala tayong sweet, parang nagki-crave na tayo, nagiging addicted na tayo sa sweet. At the same time, in dressing, sa pananamit, dapat daw tayo maging simple lang. Huwag naman sobrang nakapassionista tayo or makasunod lang tayo sa trend, kailangan natin bumili ng mamahalin. Sayang naman yung mga old clothes natin, hindi natin nagagamit. Hindi naman tayo mga artista na isang suot lang ay iba na naman na. Dahil mga artista nga, di ba, inuukay-ukay pa nila yung mga damit nila kasi sayang. So tayong mga kabataan, habang wala pa tayong trabaho, matuto tayong makontento kung anong meron natin. We have to buy things na hindi naman sobrang cheap, hindi naman sobrang mahal. Yung alam natin good quality kasi halimbawa, bigay po exam, may isa akong kako-teacher, gustong-gusto niya talagang bumibili sa mga ukay-ukay kasi nga mura. So, bumili siya sa ukay. Pero hindi niya nakita yung quality kasi minsan sa ukay-ukay, mixed yan eh. Pagpasok niya po sa school, nagtuturo siya, yung kanyang mga botones, kagandang babae, ka-sexy. Nagbukahan, Sister Lisa, lalaki yung estudyante niya. Biglang lumabas yung kanyang tinatagong underwear kasi nga sinuot niya yung galing okay, hindi niya chinek yung quality, tapos naiiyak-iyak siya, tapos nag-excuse, sabi niya, teacher, may perdible ka ba? Kasi ako lagi ako may dalang perdible, at saka may dala ako laging, nail cutter. Kapag kailangan ng nail cutter, punta sa perdible, kasi alam nila, si teacher may perdible, pag natanggalan ng mga palda, ako'y nag-aasikaso sa mga babae. Sabi ko, ano ba yung ginagawa? Ba't kasi nagsuot niyan? Kasi binili ko to sa ukay-ukay kagabi. Sabi ko, hindi mo nilabhan. Hindi, ako pambihira kayong virus yan. Tapos at the same time, hindi mo chinek yung mga buttons, nagbukahan.
Ibig sabihin, mga kabataan, maging conscious tayo sa ating mga ginagawa. Ano? Maging professional tayo kasi yung kahihiyan, Ate Lisa, isang beses lang yan. Hindi mo na yun mababalikan, hindi na pwedeng erase. Di ba pag napapahiya tayo, parang gusto na lang nating malusaw. Sino yung nakaranas na sa kahihiyan, parang gusto nyo na lang mawala sa sanlibutan. Huwag nating hayaan bilang mga anak ng Diyos na magkaroon tayo ng kahihiyan. So yung mga binibili nating mga clothes, i-check din natin kasi alam niyo po ba, minsan pag upo natin, matagal nakastock, biglang nabiyak yung slit. Okay lang sa gilid, paano kung sa puwet? Ate Lisa, okay nagsiswimming kayo, biglang lumutang yung mga underwear ninyo kasi yung naglulus na pala. So ayaw ng Panginoon tayo napapahiya mga kabataan ha. Sa mga kabataan nagmamadali, mag-prepare na kayo ng clothes nyo. Ahead of time, gabi pa lang i-prepare nyo, isukat nyo na, baka bukas pagtaas ng kilikili nyo, mag-crack yan. May mga instance ng mga teacher na ganyan, bibili naman ukay, pagtaas, hindi kayo nakapag-shave. O, diba? Hindi lumabas yung forest, diba? Hindi pa naman kayo nag-shave, di kayo nagbuntas. Okay lang sana kung ma-forest, kaso may amoy pa. So, sa mga kabataan, maging conscious kayo kasi po, ito hindi makakalimutan. Kayong kako-teacher ko, dalaga pa yun ha. Hindi ko siya makalimutan. Naalala ko siya. Minsan, bibili siya ng skirt, ganun din napupunit. I'm sorry, gaganon siya. Pupunta naman sa akin, Teacher Ye, may predibli ka ba? Bakit na naman? Kasi na naman yung split ng palda ko kasi galing siya sa ukay. So we have to be wise. Tama? Kailangan nating bumili ng medyo mura pero may good quality. So kailangan natin mag-isip sa mga kabataan. And then last po, kasi we don't have enough time, our buildings and the furnishing of our home should be carefully considered with the heart's desire. Ito napakaganda nito. Kanya nililimi-limi ko. Ano bang ibig sabihin ng our buildings and the furnishing of our home should be carefully considered with the heart's desire to render to God. Anong ibig sabihin? Pag nagpagawa pala tayo ng bahay, Alex, in the future, dapat yung bahay natin ay ipinagkakaloob pa rin natin sa Panginoon. Alam mo yun, nung kabataan ako, isa lang ang pangarap ko. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng 3rd floor, Ate Lisa. Doon sa 3rd floor, doon mag-social night ang mga kabataan. Gusto kong ma-accommodate, tapos dito tayo magba-Bible study pag malaki yung bahay ko. Tanong sa mga kapatid na may malalaki na tahanan, nagagamit nyo ba yan sa paglilingkod ng Panginoon? Ay, hindi. Naku, baka makabasag kayo, mamahalin ng furniture ko. Naku, bawal yan galawin. Kasi ano yan, ganyan. Dapat pala, kahit ang ating church, ang ating mga bahay ay para pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, meaning, pag may programs pala tayo, Brother Sam, na para sa paglilingkod ng Panginoon at hindi na-approve ng board, ito pala ay malaking kasalanan. Di ba? Kasi ang ating mga buildings ay nilikha para sa paglilingkod para sa ating Panginoon. So, yung mga tahanan natin, kung may mga millionaire tayong kapatid na magpapagawa, abagawin na natin para ma-accommodate. Halimbawa, wala tayong space para crusade, para sa mga Bible study. Why not? Yung malaking area natin, garage, pwede nating magamit. Dapat pala lahat ng tinatangkilik natin ay focus pa rin sa paglilingkod at pagtatapos ng ating gawain. Ako nga, pangarap ko, sabi ko kay Jasper, bumili ka nga ng bahay, magpagawa ka ng 3rd floor para may studio doon kami, may sarili kami studio, or meron kaming space para pag may live debate si bro, we can accommodate everyone. Ang sarap po sa pakiramdam na kapag yung bahay natin, welcome mga kapatid, dumalaw at mapaglingkuran natin sila para sa pagtatapos ng ating gawain. Sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, not only in tithes, but as far as possible in gifts, offerings also. So, hindi lang pala sa tithes and offerings, dapat yung mga buildings, ang ating mga bahay ay nakalaan sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa mga kabataan ngayon, na mga architect, na mga nakatapos na mga engineer, dapat pala, pag nagpaplano tayo ng mga tahanan tsaka building, lahat ito nakadedicate sa ating Panginoon. Kasi nga po, lahat ng pag-aari natin ay hindi para sa atin. Ito ay lahat nakadedicate para sa ating Panginoon. So mga kabataan out there, ngayon pa lang isipin nyo na yung future self ninyo. Mapapangasawa ko ba? Magagamit sa paglilingkod. Yung bibiling ko bang tahanan or yung aking ipapagawang tahanan ay magagamit din ba sa paglilingkod? Ang mga natatanggap ko bang blessings tuwing birthday ko or something na may mga event, nabibigyan ko ba ng parte ang aking Panginoon or pang sarili lang lahat? So dapat tayo mag-isip. So bago tayo magtapos, paki-flash po ang 2 talata na gusto ko pong makita po ninyo. So sabi po dito sa ayan po, pakibuksan po sa John 5:19. Yan po, pakibuksan po sa John 5:19.
Okay, ayan. So sabi po dito, no? Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he saith the Father do. But for what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Ayan. So tayo pong mga nilikha ng Panginoon, wala po tayong kayang gawin kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. At siya po ay naging set as an example. Kung babalikan po natin ang buhay ng ating Panginoon, hindi po siya nagkaroon ng sarili niyang, parang personal na kaligayahan. Lahat po ay nispend niya kanyang halos 30 years pa paglilingkod po sa ating Panginoon. Hindi niya po inisip na makapagpatay ng magarbong bahay kahit gustong-gusto niya yan. Maaring ginusto niya rin yan. Pero dahil nga meron siyang purpose dito sa ating lupa, kung saan ay maging modelo sa paglilingkod sa ating manlilika. And then, isa pa pong talata, makikita po natin sa Proverbs 22 verse 6, if I'm not mistaken. Paki-flash nga po sa Proverbs. Yan, 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. 22 verse 6. Ang sabi po dito is, ayan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sa mga magulang na nakikinig dyan, kung tayo po ay isang mabuting magulang at gusto talaga natin silang sumunod sa paanan ng ating Panginoon, dapat train up a child. Habang bata pa lang sila, turuan natin sila para sa paglaki nila ay hindi sila maliligaw ng landas. Ang una po nating school of education ay ating tahanan. Turuan natin sila maging responsable, magkaroon po ng pagpapahalaga sa lahat na kanilang tinatangkilik, at sa pagtanda po nila, alam niyo po, magbabalik din po sila ng pag-ibig sa inyo at lalong-lalo na po sa ating Diyos na lumikha. Ayan, so sa ating mga kapatid, kung may mga messages po kayo dyan sa ating live, pwede po tayo magbasa, at kung may pa-prayer po kayo ay akin pong babasahin. So dito po sabi po ni Mr. Fernando Baisa Camacho, ang bilis, andyan ka na agad. I love you, mama. O, I love you to, papa, okay? Wala ng pang-anli. Sabi ni ate siya, wala na daw pang-anli, kaya wala ng anli kasi nakakapagod bumuya. Totoo yan, yung mga anli beef din natin. Isa sa mga disadvantages talaga nito ay minsan po kasi yung beef na ginagamit sa Pilipinas ay sobrang tigas. Mahihirapan po yung ating tiyan for digestion. Ang anli po natin dito ay hindi po katulad sa ibang bansa na soft po yung meat. So nagkakaroon po ng hard time yung ating bitukang mag-digest, at yung taba po niyan ay napakataas din po. And then, ayan po si Chetlyn Pulpulaan, si Sister Pulpulaan. Good afternoon. Good afternoon sa iyo, sister. And this is Susana Martinez. Amen. So, thank you sa inyong pagsubaybay, Miss Susana Martinez. And then yan, wala na tayong pang-anli. Ako din po, kasi medyo nakakaumay din naman talaga po pag sobra talagang dami ng meat. At saka at the same time, yung taba po ay hindi po talaga maganda sa ating katawan. Okay? So magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po, kung wala na po kayong pa-shoutout dyan, ay nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagsubaybay. And then, wag po kayong bibitaw kasi ang aking pong asawa ay maglalay po sa aming tahanan para po sa ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. So, dyan lang po kayo at huwag po kayong aalis, at susunod po ang ating susunod na programa. So, ngayong hapon po ay sama-sama po tayong pumikit para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, muli kaming natuto na inyong mga aralin na kung saan ang mga kabataan ay dapat matuto kaming magbigay ng aming mga tinatangkilik sa inyo na mga kabahagi bilang aming mga tithes and offerings. Gamitin nawa ang mga kabataang itong matuto sila, Panginoon, na makibahagi sa pagtatapos ng ating gawain dito sa sanlibutan ito. Nawa, Panginoon, pinagpapanalangin po namin ang mga kapatid na nasa malayong lugar na kung saan ay may mga gerang nagaganap, lalo na po dyan sa bansang Israel. Gabayan niyo po sa ang aking kaibigan na si Michelle Donoso, nawa yung pagpapala at paggabay po ng langit ang patuloy po ipagkaloob sa kanya. Pinapanalangin po rin namin ang mga kapatiran na may karamdaman, si Brother Aldrin, si Brother Sam, Panginoon, nawa yung pagpapalang kamay ang patuloy na ibasbas sa kanila upang sa ganun kagalingan ay maibigay sa kanila at magamit pa po sila sa paglilingkod po upang matapos po ang inyong gawain dito sa salibutan. Patawarin din kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Mapalad ang
magbabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila